Kalagitnaan ng biyahe mula Maynila patungong Hong Kong. Maaliwalas ang kalangitan, ngunit saglit na ginambala ang katahimikan ng cabin dahil sa bahagyang turbulence. Sa gitna ng banayad na pagyanig, marahang umalingaw-ngaw ang tinig ng kapitan sa overhead speaker. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Mariing sambit ni Captain Lucas Reyes. We have encountered a minor hydraulic issue affecting one of our flaps. Our systems are in control, and we are taking appropriate measures. We are requesting the flight crew to proceed to your seats and fasten your seatbelts as well. Habang nag-uumpisa ng magkatinginan ng mga pasahero at nakakaramdam ng kaba, nanatiling kalmado ang mga flight attendants. Isa na rito si Danica Perez. Baguhan pa lamang siya sa industriyang ito, ngunit hindi na matatawaran ang dedikasyon at disiplina niya sa trabaho. Tahimik siyang naupo habang lihim na pinagmamasdan ng kapitan. Noon pa man ay may paghanga na siya kay Lucas. Isang bihasa at matatag na piloto na kilala sa pagiging kalmado kahit sa pinakadelikadong sitwasyon. Makaraan ng ilang minuto, muling nagsalita si Lucas. Good news, ladies and gentlemen. The issue has been resolved by switching to our secondary system. We're now stabilizing and will proceed with the flight as normal. Thank you for your cooperation. Nagpalakpakan ng mga pasahero. Sa wakas, humupa rin ang tensyon. Nang makabalik sa likurang bahagi ng eroplano, tahimik na nagkakape si Danica kasama ang ilang kasamahan. Girl, grabe si Captain Lucas. Parang walang nangyari. Bulong ng isa. Indeed, dagdag pa ng isa. May bahid ng paghanga. How I wish makasama ko siya ulit sa flight. Ang chill ng aura, tapos ang gwapo pa. Napangiti si Danica, ngunit pinili na lang niyang tumahimik. Sa kabila ng mga simpleng palitan ng mga salita ng mga kasama niyang flight crew, lalo siyang naging proud kay Captain Lucas kahit wala namang dahilan para maging proud siya. Makalipas ang 2 linggo sa pagkakataong ito, patungong Dubai naman ang destinasyon. Isang long-haul flight na inaasahang puno ng hamon. Hindi man maamin ni Danica, kahit na halos 2 taon na siya sa serbisyo, lagi pa rin siyang nakakaramdam ng kaba bago ang flight. Ngunit, ngayon, mas pinili niyang ituon ang isip sa trabaho kaysa sa pag-overthink ng kung ano pang pwedeng mangyari. Total, si Captain Lucas naman ang kapitan muli ng eroplano ngayon. Sa pre-flight briefing room, naroon na si Captain Lucas. Suot ang pamilyar niyang kumpiyansang postura at malamig ngunit maamong mga mata. Nang pumasok si Danica, pansamantalang huminto ang oras sa pagitan nila. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. May bahid ng sorpresa, konting kaba, at isang damdaming tila nagsisimula pang magliyab. Perez, you'll be assigned at the rear cabin this flight. Sabi ni Lucas sa isang tonong propesyonal, ngunit may halong lambing na siya lang ang nakakaalam. Yes, Captain, sagot ni Danica. Kasabay ng bahagyang ngiti. Hindi pilit, kundi totoo. Parang lihim na nagsasabing na-miss din kita. Habang abala ang buong crew sa paghahanda para sa biyahe, may isang tagpo na agad tumatak sa isipan ni Lucas. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya si Danica na maingat na inaasikaso ang isang matandang pasahero. Buong tiyaga nitong inalalaya ng babae sa upuan, binuksan ang seatbelt at mahinahong kinausap. Walang kaartehan, walang pagmamadali. Tila ba natural na lumalabas sa kanya ang malasakit. Tahimik lang si Lucas habang pinagmamasdan siya. Hindi na ito tungkol sa trabaho lang. May kung anong kakaiba kay Danica. Isang uri ng presensyang hindi madaling ipaliwanag, ngunit siguradong hindi madaling makalimutan. Lumipas ang mga oras ng biyahe. Tahimik ang cabin at karamihan ng pasahero ay abala sa kanika nilang ginagawa. Sa galley,
Abala si Danica sa pagsusulat ng log sheet nang biglang tumabi si Lucas. Smooth so far? Tanong ng kapitan. Napalingon si Danica, bahagyang nagulat ngunit agad ding ngumiti. Ah, yes, Captain. Maayos naman po ang mga pasahero. Tahimik ang cabin. Tumango si Lucas. Good. By the way, mahusay ang ginawa mo kanina sa boarding, lalo na sa pagtulong sa matandang pasahero. That was impressive. Nagulat si Danica sa papuri, ngunit pinilit na manatiling kalmado. Thank you po, Captain. Danica, muling tanong ni Lucas. Ilang taon ka na sa airline? Magdadalawang taon na po. Started during the pandemic recovery flights. Tumango si Lucas. Not everyone survives their first year sa ganitong trabaho. You've got that calm presence. Rare yon. Ngumiti si Danica, hindi niya inaasahang mapapansin siya ng kapitan ng ganito. Sa mga simpleng palitan ng salita, unti-unting lumalalim ang koneksyon sa pagitan nila. Paglapag nila sa Dubai habang papunta sa shuttle, muling lumapit si Lucas. May bala ka bang mag-ikot sa city bukas? Off day natin pareho, right? Nagulat si Danica sa hindi inaasahang tanong ng kanyang crush na captain. Wala pa po. Bakit po, Captain? Ano ko ba? Lucas na lang. At baka gusto mong mag-coffee or kahit simpleng lakad-lakad lang. Ngumiti si Danica. Sure po. Sige. Lucas, sabihan niyo na lang ako kung anong oras, ha? Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw sa Dubai. Sa isang cafe malapit sa marina, magkasamang nag-almusal sina Danica at Lucas. Sa gitna ng usapan tungkol sa pamilya at trabaho, unti-unting bumukas ng isang usapan si Lucas. Alam mo, Danica, sanay kasi akong hindi nagpaparamdam ng takot, lungkot, kahit napagod. Ani niya, kapag ikaw ang captain, kailangan laging matatag. Pero minsan, gusto mo ring may makikinig sa'yo bilang ikaw lang, hindi yung ranggo mo. Tahimik si Danica, ngunit taimtim ang tingin niya sa lalaki. Lahat tayo ay may kani-kanyang pagod, Captain. Lucas pala. Sagot ni Danica. Pero hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Ngumiti si Lucas. Sa simpleng tugon ni Danica, tila may bahagi ng kanyang puso ang napawi. Pagkatapos ng almusal, naglakad sila sa baybayin ng marina. Doon, isiniwalat ni Lucas ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Are you ready, Lucas? Tanong ng senior captain, si Captain Mateo Rivera, isang batikang piloto na kilala sa pagiging seryoso at walang mintis na training standards. Yes, Captain. All systems checked and verified. Sagot ni Lucas na noon ay trainee pa lang. Pilit itinatago ang kaba sa boses niya. Nasa isang training aircraft sila. Isang mid-sized turboprop, walang pasahero, walang crew maliban sa kanilang dalawa. Isang routine simulation flight sa may kanlurang bahagi ng bansa. Take-off was smooth. Ang paligid ay maaliwalas, tila perpektong araw para sa paglipad. Climb to 15,000 feet and initiate turn to heading 270. Utos ni Captain Rivera. Aye, sir. Climbing to 15,000 feet. Tugon ni Lucas habang kontrolado ang galaw ng eroplano. Ngunit, bago pa man nila maabot ang target altitude, isang malakas na pagsabog ang gumulat sa kanila. Engine 1! Failure! I'm getting fire warnings! Sigaw ni Lucas. Agad na nag-react. Please stay calm. Execute engine failure checklist. Cut fuel supply. Feather the prop. Utos ng kapitan. Copy. Executing engine failure procedure. Mabilis na sagot ni Lucas habang sinisikap-pigilan ng nanginginig na kamay, ngunit biglang sumunod ang kaliwang makina. Isa pang pagsabog. Ngayon, parehong makina ay bagsak. Both engines are out. We're gliding, trying to find a field for emergency landing.
Punong-puno ng kabang sabi ni Captain Lucas. Turn to 180. There's a clearing based on the topographic map. Kalmadong utos pa rin sa kanya ng propesor niyang piloto. Lucas tightened his grip on the yoke. We're losing altitude fast! May ilang saglit na katahimikan, tanging ugong ng hangin at warning beeps ang maririnig. Listen to me, Lucas, sabi ni Captain Rivera, mas malamig na ang tinig. You'll have to land this thing yourself. I'll guide you in. But sir, I can't! No buts. Focus. Mabilis ang mga sumunod na segundo, unti-unti nang lumalapit sa clearing, halos pasadsad na sa lupa, nag-ingay ang gear, sumasayad sa mga talahib, at crash. Blackout. Ilang oras ang lumipas, nagising si Lucas na duguan ng noo. Baligtad ang pagkakaupo, at lasog-lasog ang eroplano. Tumagilid ito sa gilid ng isang bangin. Captain Rivera? Tinig niya ay halos pabulong sa paghanap sa propesor niyang piloto. Gumapang siya papunta sa kanan ng cockpit. Doon niya nakita ang kapitan, walang malay, duguan, at hindi na humihinga. Captain Rivera! Captain Rivera! Dahan-dahan siyang lumuhod, nanginginig. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas na siya na lang ang natitirang buhay. Pagkatapos ng kwento ni Lucas, nasabi na lang ni Danica na, hindi mo naman kasalanan yon, Lucas. At sure ako na yung captain na nakasama mo ay proud sa'yo kung nabubuhay pa siya ngayon. Ngumiti lang si Lucas ng bahagya. Tara, balik na tayo sa hotel. May biyahe pa tayo. Matapos ang masinsinang lakad at usapan sa Dubai, bumalik na sa regular na trabaho si Danica at Lucas. Pero may nagbago. Para kay Danica, mas naging totoo na ang nararamdaman niya. Hindi na ito simpleng paghanga ha. Hindi na ito isang crush lang. Pero ang masakit, sa gitna ng tahimik na pagtibok ng kanyang puso, may hindi inaasahang pangyayari. Isang umaga sa pre-flight briefing, pumasok si Lucas na may kasunod. Isang babae, matangkad, maganda, at pamilyar kay Danica. Si Melissa. Isa ring flight attendant. Pero naka-assign sa ibang international routes. Sikat siya hindi lang sa galing sa trabaho, kundi sa ganda at confidence. Uy, si Melissa yan ah. Dati raw sila ni Captain, di ba? Hala, akala ko rumor lang yon. Narinig ni Danica ang usapan. Napatigil siya sa pag-aayos ng tray ng mga refreshments. Nakaramdam siya ng kirot. Hindi siya sigurado kung selos ba ito o kaba, o baka naman pareho. Habang nasa loob ng eroplano at naghahanda para sa take-off, napansin ni Danica na magkausap sina Lucas at Melissa. May mga sandaling nagtatawanan sila, nagbubulungan, isang beses pa nga'y napatingin si Lucas kay Danica, ngunit agad ding ibinalik ang atensyon kay Melissa. Hindi ko dapat nararamdaman to. Wala naman akong karapatan, hindi ba? Pero bakit parang umbigat sa dibdib? Ayun si Danica, nagmo-monolog. Habang abala ang lahat, biglang nagkaroon ng maliit na aberya. Isang pasaherong nahilo at kinakailangang asistihan agad. Mabilis na kumilos si Danica. Mabilis ang reflex niya. Maayos ang pag-handle at kitang-kita ang malasakit niya sa pasahero. Naroon si Lucas. Tahimik na nakamasid habang kinokontrol ang sitwasyon sa cockpit. Pero lihim na humahanga sa naging aksyon ni Danica. Pagkatapos ng flight, nilapitan siya ni Lucas sa crew lounge. Danica, good job kanina. Alam kong stressful yung nangyari pero na-handle mo ng maayos. Tumangulang si Danica at pilit na ngumiti. Part of the job naman, Captain Lucas. Ngumiti si Lucas pero napansin niya ang malamig na tono ni Danica. Sasabihin sana niya ang tungkol kay Melissa pero biglang dumating ito. May hawak na kape
at diretso kay Lucas. Coffee for the captain, just like the old times. Hindi na hinintay ni Danica ang susunod na eksena. Tumalikod siya at nagkunwaring may kailangang asikasuhin. Pero ang totoo, pilit lang niyang itinatago ang sakit. Sa loob ng kanyang kwarto, mag-isa siyang humarap sa salamin. Hindi ako kagaya ni Melissa. Hindi ako confident. Hindi ako outspoken. Kaya siguro hindi rin ako sapat para mapansin mo, Lucas. Sa kabilang banda, si Lucas, habang hawak ang kape mula kay Melissa, ay napatingin sa pintuan kung saan dumaan si Danica. Susundan niya sana ang dalaga pero agad siyang tinawag ng pilotong makakasama niya. Simula noong flight na yon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan ni Danica at Lucas. Sa tuwing nasa iisang silid silang dalawa, mas pinipili na lang ni Danica na umiwas. Hindi tinitingnan sa mata at kung kailangan mang magsalita, maikli at formal lang. Kasama sila sa biyahe papuntang Singapore. 4 na araw silang magkasama sa ruta. Pero sa loob ng panahong yon, ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng personal na pag-uusap. Sa gali, abala si Danica sa pag-aayos ng mga trays nang biglang dumating si Lucas. Miss Perez, kumusta? Nagulat si Danica pero pinilit manatiling kalmado. Hindi siya lumingon pero sumagot siya. Okay lang naman, Captain. May kailangan ka po? Napatigil si Lucas. Captain, hindi na Lucas lang. At hindi rin siya tiningnan. Bago pa siya makasagot, dumating na ang isa pang FA. Danica, you're needed sa cabin. Tumango si Danica at dali-daling umalis, na parang sinadya talagang iwasan si Lucas. Naiwan ang piloto sa gali, nagtataka at medyo nababahala. Paglapag naman sa Singapore, naka-check-in na ang buong crew sa isang hotel sa Singapore. Pare-parehong pagod, pero may naka-schedule na wellness session para sa kanila sa function hall. Isang simpleng paraan ng airline para alagaan ang kanilang kalusugan at team moral. Malambot ang ilaw, may aroma diffuser at relaxing music sa background. May libreng foot massage, tea station at beanbags sa paligid. Nakaupo sina Danica at Trisha sa massage chairs habang may staff na minamasahe ang kanilang mga paa. Si Trisha ang all-time at favorite na kaibigan ni Danica. Si Trisha ay masayang nakapikit at sinabi kay Danica na, Girl, this is the life. Kung ganito lagi after flights, baka hindi na ako mag-leave. Oo nga. Nakangiti pero tahimik lang na tugon ni Danica. Hoy, parang ang layo mo naman, Danica. Ang daming cute na piloto sa kabilang side ng room ah. Isa na rin yung si Captain Lucas na hanggang ngayon hindi mo pa rin tinitingnan. Akala ko ba crush mo at nakausap mo na? Pagod lang ako. Sabi agad ni Danica. Pagod o guilty? Spill na, friend. Ano yung napag-usapan nyo? At parang meron kayong major unresolved flight tension. Nagkatawanan sila habang lumapit ang isa pang FA at inaya silang mag-dinner sa baba. Matapos ang massage, sabay-sabay silang bumaba para kumain. Sa hotel dining area, mayroong long dining table na naroon sina Lucas, Danica, Trisha at lahat ng crew. Masaya ang kwentuhan, mas maraming tawa kaysa sa kainan. Maya-maya, may isang FA ang nagsuggest. Guys, maglaro tayo. Spin the bottle. Nakakabata. Pero sure ako, may kikiligin. Yes, I'm in! Sabi ng iba pang flight crew. At yung mga piloto na lalaki, tahimik lang na tumango. At excited din naman. Ang sabi ni Lucas, sounds dangerous. At ang sabi ni Trisha ay, exactly why we're playing it, Captain.
Nag-umpisa ang laro. May mga simpleng dares. Una, mag-push up sa gitna ng room. Pangalawa, kantahin ang jingle ng airline habang sumasayaw. At sumunod, mayroong nag-confess ng crush. Naging mas wild at masaya habang tumatagal. Hanggang sa tumigil ang bote. Dahan-dahan itong tumuro kay Danica na ikinatuwa naman ni Trisha. Yes, ikaw na girl! Okay, it's their time. Si Danica kinakabahan pero nakangiti para na lang maitago ang kaba. Ano na naman to, Trisha? Ikaw na naman ang nangunguna. Bulong niya sa kaibigan. Si Trisha tumayo, kunwaring announcer. Ang dare mo ay halikan si Captain Lucas sa pisngi. Ang crowd sabay-sabay na, kaya mo yan, Danica! Let's go! Napalunok si Danica. Natatawa pero nahihiya. Si Lucas naman medyo nagulat pero ngumiti lang, kalmado, pero may ningning sa mga mata. Ang sabi ni Lucas ay, optional naman to, pero challenge is a challenge. Lumapit si Danica ng dahan-dahan. Para na lang hindi mapahiya at hindi masabihan ng killjoy siya ay lumapit siya. Okay, fine. There is there. Tumigil ang lahat. Tahimik, hawak ni Lucas ang kanyang tasa ng tubig. Nakaupo lang habang papalapit si Danica. Dahan-dahan, slow mo dapat, girl, sabi ni Trisha. At sa harap ng lahat, marahang yumuko si Danica at hinalikan si Lucas sa pisngi. Mabilis, magaan, pero sapat para magpalakpakan ng buong grupo. Woohoo! Ang sabi ng crowd. Thanks so much, Trish. Sabi ni Lucas kay Trisha na halata naman silang magkakuntsaba. Matapos ang gabing yon, 3 araw silang hindi na nagkita ni Lucas. Pilit siyang iniiwasan ni Danica. At ngayon, habang naghahanda sila para sa flight pabalik, muli silang nagkasalubong sa galley. Tahimik. Ilang segundo, walang nagsasalita. Tiningnan siya ni Lucas. Si Danica pilit pa ring iniiwas ang tingin. Danica, may nagawa ba akong mali? Or nahihiya ka pa ba sa paghalik mo sa pisngi ko 3 days ago? Ano ka ba? Alam ko namang katuwaan lang yon. Hindi yon, Captain. Medyo pagod lang talaga. Pasensya na ha. Ngayon, abala na sa final briefing ang lahat ng crew. Naroon sina Danica at Melissa. May biglaang announcement mula sa chief purser. Danica Perez, Melissa Santiago, may reassignment kayo sa flight PR-784 bukas ng umaga. Kinulang tayo ng crew. Hindi na kayo sasama kay Captain Reyes sa flight ngayon. Hindi na itago ni Danica ang gulat, pero mabilis siyang tumango at ngumiti ng propesyonal. Siguro ito na rin ang kailangan ko. Lumikha ng distansya, umiwas sa gulo, umiwas kay Lucas. Napabulong si Danica sa sarili. 3 oras na ang nakakalipas nang magsimula ang flight ni na Captain Reyes. Kumatok ng napakalakas sa pinto ng room ni Danica si Melissa. Dani, buksan mo! Bilis! Pagkabukas ng pinto, bumungad ang tensyon sa mukha ni Melissa. Hawak ang cellphone. Tingnan mo to! Breaking news! Mabilis silang lumapit sa TV. Pinakita ang eroplano. Kalalapag lang, may emergency response team sa paligid. PR-782 from Singapore made an emergency landing due to sudden cabin pressure loss mid-air. Several passengers sustained minor injuries. The pilot, Captain Lucas Reyes, is being treated for an arm injury after ensuring a safe landing. Napaupo si Danica. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. No, si Lucas. Mahina niyang sabi sa sarili, punong-puno ng pag-aalala. Napaluha siya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itago ang nararamdaman.
Hindi na siya FA. Isa na lang siyang pusong nag-aalala para sa taong matagal na niyang mahal, na ngayon ay hindi pa niya kasama. Napansin naman ito agad ni Melissa. Lumapit siya agad kay Danica. Nag-abot ng tissue. Tahimik lang si Danica habang pinupunasan ng luha. Maya-maya, napabuntong hininga naman si Melissa. Tila handang sabihin ang totoo. Danica, may aaminin ako. Ano yun, Melissa? Well, Lucas is my cousin, sabi ni Melissa habang umuupo sa tabi ni Danica. Hindi kami magka-thing. Ginagawa ko lang yun kasi, well, gusto kong pagtripan yung mga obvious na may gusto sa kanya. Hindi ko alam pero siguro immature lang ako o baka nga nantitrip lang talaga sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Danica. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Talagang na-heartbroken siya nung nalaman na si Melissa ay ex ni Captain Lucas Reyes. Cousin, magpinsan kayo? So, lahat ng akala ko, wala? Ang sagot ni Danica. Sabi naman ni Melissa, sabay tumingin sa kanya ng seryoso, wala. And for the record, gusto ka rin ni Lucas. Matagal na. Ako pa nga ang nagsabi sa kanya na lakasan niya ang loob niya. Kaso nga lang mukhang nauunahan kayo ng pride at takot. Nagdesisyon si Danica at Melissa na mag-leave para puntahan si Captain Lucas Reyes. Tahimik ang gabi sa ospital. Mahinang umiilaw ang night lamp sa tabi ng kama. Si Lucas ay nakahiga. May benda sa braso at gasgas sa noo. Ngunit kalmado ang kanyang mukha. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Maingat na pumasok si Danica. May dalang sabaw at ilang prutas sa maliit na basket. Tumigil siya sa may pinto. Tahimik na pinagmasdan ng piloto. Ang dami kong gustong sabihin, pero baka wala akong lakas ng loob kapag nagising ka. Sabi na lang ni Danica habang kinakausap si Lucas kahit alam niyang hindi naman ito maririnig siya. Lumapit si Danica, inilapag ang dala sa maliit na mesa. Saka naupo sa tabi ng kama. Napansin niyang gumalaw si Lucas. Dahan-dahan nga itong dumilat. Danica, ikaw ba yan? O panaginip lang ito? Ani Lucas. Ngumiti si Danica, pero baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Gising ka na. Buti naman. Akala ko matatagalan ka pa. Ito, may dala akong sabaw. Favorite mo raw ang tinola, sabi ni Melissa. Tumawa ng mahina si Lucas. Tumango at sumandal ng kaunti. Wow, may insider info ka pa ha. But thank you. Hindi mo na kailangan pang pumunta. Gusto ko. Ayoko sanang mawala ka na hindi mo nalalaman na hindi na siya nakapagpigil. Tumayo si Danica, huminga ng malalim at binitiwan ng mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Matagal na ako may gusto sa'yo, Lucas. Lagi akong natutulala kapag naririnig kitang magbigay ng announcements tuwing tinatawag mo ako sa intercom. Kahit alam kong trabaho lang yon, ang saya-saya ko kapag nakakausap kita. Nagulat si Lucas, ngunit hindi siya makapagsalita. Tinitigan niya lang si Danica ng matagal. Danica, hindi ko alam kasi sa totoo lang, matagal ko na ring nararamdaman yon. Ngayon, medyo natatawa pa ako at nagpapasalamat sa nangyari sa akin. Kung hindi pa ako muntikang mamatay, hindi pa natin malalaman ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Tumulo ang mga luha ni Danica, ngunit ngumiti siya sa dulo. Habang ang mga kamay nila ay magkalapit, ramdam nila ang koneksyon na matagal na nilang hinahanap. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na ng ospital si Lucas. Hindi pa siya pinayagang bumalik sa duty
kaya't sa kanyang kondo muna siya nagpapagaling nang makauwi sila ng Pilipinas. Tuwing walang flight si Danica, lagi siyang dumadalaw kay Lucas. Sa unang pagbisita niya, bitbit niya ang mga grocery at ilang lutong pagkain. Nang pagbuksan siya ni Lucas ng pintuan, nakasando lang ito at may neck pillow pa sa leeg. Napatawa si Danica habang iniaabot ang dala niyang pagkain. "Oh, heto, Captain Lucas. Luto ko yan, ha?" Agad na iniabot ni Lucas ang pagkain at inaya sa loob ng kanyang kondo si Danica. "Baka sabihin mo, ginagawa pa kitang chef ko." Sabi ni Lucas na halata namang tuwang-tuwa kapag kasama niya si Danica. "Well, okay lang. I'm ready to be your chef." Na-appreciate naman ito ni Lucas. Natuwa na lang ang piloto. Tuwing tanghali, sinasamahan ni Danica si Lucas na kumain kapag walang flight si Danica. Nagkukwento ito ng mga nakakatawang karanasan bilang bagong piloto noon, mga pasaherong naliligaw ng upuan o di kaya'y mga batang nagpapapicture sa cockpit. Sa isang gabing maulan, tahimik silang dalawa sa sala. Si Lucas nakatanaw sa bintana habang umiinom ng tsaa. Si Danica bitbit ang isang malambot na kumot. Marahan niya itong inilatag sa balikat ni Lucas. "Masakit pa ba ang katawan mo? Kung gusto mong magpahinga, nandito lang ako." Okay naman na, pero you can go anytime. Pwede ka nang umuwi. Hindi mo naman obligasyon na bantayan ako 24 hours. It's my choice. At saka, hindi ko naman kayang iwan ka mag-isa, lalo na kung wala rin naman akong flight." Kahit na mahina lang na sinabi ni Danica yon, malakas ang tama ng mga salitang iyon sa puso ni Lucas. Pagkatapos ng isang buwang gamutan, bumalik na si Lucas sa serbisyo. Masayang-masaya sina Danica at Lucas sa muli nilang pagkakasama sa isang flight team. Ngunit, sa kalagitnaan ng araw, pinatawag sila ng kanilang supervisor. Sa loob ng opisina, mahigpit ang mukha ng HR officer. "May natanggap kaming anonymous report tungkol sa inyong dalawa. Base sa crew policy, bawal ang romantic relationships sa pagitan ng mga kasamang flight staff sa iisang team." Nagkatinginan sina Danica at Lucas. May kaba, pero buo ang loob. "We're very sorry. Kung may kailangang umalis, ako na lang po. Huwag lang si Danica." Biglang sabi ni Lucas. Nagulat si Danica at muntik nang sumabat pero marahang pinigilan siya ni Lucas gamit ang isang sulyap. "Pinili ko ho siyang mahalin at kung bawal yun dito, handa akong magsilbi sa ibang team." Mariing sambit ni Lucas. Ngayon, nag-uusap na lamang sina Danica at Lucas. Tahimik ang loob ng opisina. Wala nang ibang tao maliban sa kanila. Hindi maiwasang makaramdam ng tensyon sa pagitan nila. Ang mga salitang hindi nasabi at ang bigat ng mga desisyon na kinailangan nilang gawin. Si Danica ay nakaharap kay Lucas. Malungkot ang mga mata niya. At kahit hindi nagsasalita si Danica, nararamdaman naman niya ang sakit sa kanyang dibdib. "Sorry, Lucas. Ako pa ang nakasira sa iyo." Malumanay, ngunit may kalungkutan sa kanyang tinig. Agad namang sumagot si Lucas, tumingin sa kanya ng seryoso. "No, hindi totoo yan, Danica. Mahal kita. Ikaw ang pinipili ko. Nga lang, magkakahiwalay tayo ngayon. Pero kaya mo naman yun, di ba?" Bumuntong hininga si Danica. "Hindi lang ngayon, Lucas. Pasensya na. Hindi ko kayang ipaglaban ng tayo. Para hindi ka na rin masira. Mas mabuti pang tapusin na lang natin to." Sa mga salitang iyon, para bang ang mundo ay huminto. Halos mawala ng lakas si Lucas at hindi na makagalaw. Parang ang mga salitang iyon ay
Pinaulanan siya ng malamig na tubig. No, please Danica. Hindi ko kaya. Pwede naman akong ma-reassign sa ibang teams. Please, huwag lang tayong maghiwalay ng tuluyan. Tumingin si Lucas kay Danica. Nanginginig ang tinig. Si Danica naman, nagdadalawang isip. Ang puso at utak niya ay nagsasalpukan. Ang pag-aalala kay Lucas at ang sarili nilang kaligayahan. Nagiging mahirap pagsabayin. I'm sorry, Lucas. I'm so sorry. Dali-daling lumabas si Danica sa opisina. Hindi na siya nahabol pa ni Lucas. Lunes ng umaga, isang balita ang ikinalungkot ni Lucas. Nabalitaan niya mula kay Melissa na nag-resign na si Danica sa airline nila. Habang ang ibang crew members ay abala sa kanilang mga duties, si Lucas ay nakatayo sa tabi ng window ng cockpit, nagmamasid sa mga ulap. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Takot, panghihinayang, o kalungkutan. Hindi niya matanggap na si Danica, ang babaeng naging bahagi ng bawat flight nila, ay hindi na niya makakasama. Wow, Lucas! Wala ka nang makakasama ngayon ah. Kawawang pinsan, hindi na makakakita ng babaeng minamahal niya. Ayon, si Melissa ay nang aasar pa kay Lucas. Si Lucas, na pinsan ni Melissa, ay walang kibo pa rin. Medyo may iritasyon na lang sa tinig. Please, Melissa, stop it. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatago ng emosyon, hindi maikakaila na namimiss niya si Danica. Wala nang kasing saya ang tuwing magkasama sila sa isang flight. At ngayon, ang lahat ng iyon ay naglaho. Lumipas ang ilang linggo, nasa isang coffee shop si Danica. Hawak ang isang bagong offer letter mula sa isang airline na mas kilala. Ang pagkakaroon ng bagong trabaho ay isang bagong simula at ang posisyon ay mas mataas kaysa sa inaasahan niyang makakamit sa kanyang dating airline. Puno ng pangarap ang mga mata ni Danica habang binabasa ang mga detalye sa kontrata. Kasama nito ang pagkakataon na magtulungan ng kanyang skills at karanasan, pati na rin ang pangako ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo. Makakaya ko ito. Sa bagong simula, makakapag-ipon pa ako. Mag-aaral pa ako para maging piloto. Dahil gusto ko talaga yon. Motivational speech ni Danica para sa sarili. Pero hindi alam ni Danica na sa mga susunod na buwan, magbabalik sa kanyang buhay ang isang taong nagbabago ng lahat. Si Lucas. Hindi rin nagtagal, si Danica ay nag-enroll sa pilot school. Sa unang araw ng kanyang flight training, nakatayo si Danica sa tabi ng isang maliit na eroplano. Kasama ang ibang mga baguhang estudyante. Naghihintay sila ng instruksyon mula sa kanilang propesor, ang pilot na si Captain Lucas. Oo, naging instructor niya si Captain Lucas. Naramdaman niya ang matinding kaba, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Magandang araw mga ka-flyers. I am Captain Lucas Reyes at ako ang magiging instructor ninyo sa mga susunod na linggo. Ang flight training ay hindi madali, kaya't kailangan ninyong maghanda sa mga pagsubok o tests. Ang unang hakbang ay ang pag-unawa sa mga bahagi ng eroplano at kung paano ito patakbuhin. Hindi na nga nagtagal, nagsimula ang klase. Si Captain Lucas ay nagturo sa kanila ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa eroplano, kung paano mag-check ng flight controls, kung paano basahin ang cockpit instruments, at kung paano kontrolin ang eroplano sa iba't ibang sitwasyon. Si Captain Lucas ay nagsalita muli, seryoso, habang ipinapakita ang mga flight controls. Ang eroplano ay may ilang pangunahing sistema. Ang yoke para sa pag-turn at pitch control,
ang throttle para sa engine power, at ang rudder pedals para sa direction control. Kapag ikaw ang nagmamanipula ng eroplano, dapat ay marunong ka ring magbasa ng weather patterns at altimeter readings. Habang ipinaliliwanag ito ni Lucas, sinusundan ni Danica ang bawat salita, ang bawat paggalaw ng kanyang instructor at ang mga simpleng teknik na ipinapakita niya. Ngunit may isang bagay na nagpapalakas sa kanyang loob, ang pagnanais na matutuhan ng lahat ng ito. Hindi lang dahil sa pagnanais na maging piloto, kundi dahil sa isang instructor na ngayon ay nakakapag-motivate sa kanya. At may pagkakataon siyang muling makita ang lalaki na naging bahagi ng kanyang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, nakararanas si Danica ng mga challenges. Sa unang pagkakataon na umakyat siya sa cockpit at sinubukang hawakan ng yoke, naranasan niyang magka-lose control ng ilang segundo. Tila nagising ang lahat ng pag-alala at pagdududa sa kakayahan ni Danica. Nagmumuni-muni si Danica, nanginginig ang kamay habang hawak ang yoke. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung nagkaroon pa ng aksidente dahil sa akin? Si Captain Lucas sa radyo. Mabangis ang tinig pero mahinahon. Danica, please calm down. Huwag kang matakot. Bawat piloto ay dumaraan sa ganitong mga moment. Gamitin mo ang mga natutuhan mo sa panahong nag-i-instruct kami. At huwag kalimutan ang mga techniques. Gamitin din ang iyong instincts. Dahil sa mga salitang iyon, naalala ni Danica ang mga pangaral ni Lucas. Ginawa niyang gabay ang mga natutuhan upang makontrol ang kanyang kaba at muling ayusin ang eroplano. Isang linggo ang lumipas at naging mas magaan na ang mga leksyon kay Danica. Ang pagtutok sa flight controls at pagkakaroon ng awareness sa bawat bahagi ng eroplano ay naging mas natural sa kanya. Naging mas maingat at masigla siya sa pag-aaral. Habang ang ibang mga estudyante ay nahirapan, siya ay natututo ng mabilis. At naging madali na ang lahat ng mga komplikadong proseso ng flight. Isang araw, matapos ang isang matagumpay na session sa flight simulator, lumapit si Lucas kay Danica. Ngumiti si Lucas at tinatapik si Danica sa kanyang likuran. Danica, nakita ko ang improvements mo. Huwag mong kalimutan, hindi lang kita tinuturuan para maging piloto. Tinuturuan kita para maging handa sa lahat ng posibleng sitwasyon. Si Danica ay punong-puno ng pagpapasalamat. Maraming salamat, Captain. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko natutuhan ang mga bagay na itinuro mo sa akin. Sana nga magtagumpay ako. Matamis ang ngiti ni Captain Lucas at saka tumango. Sinusuportahan ang pangarap ni Danica. Magiging matagumpay ka, Danica. Laban lang. Dumating ang huling araw ng flight training, ang pinaka-importanteng flight test. Nasa tarmac si Danica. Suot ang uniform bilang trainee pilot at handang-handa na para sa pinakamahalagang flight niya. Sa likod niya, si Captain Lucas, na ngayon ay hindi lang instructor, kundi test evaluator na rin. Ang araw ay maaliwalas at ang hangin ay medyo magaan. Napaka-perfect para sa isang final flight test. Si Captain Lucas ay ngumiti kay Danica. Handa ka na ba, Pilot Danica? Handa na, Captain, kanina pa. Luminga si Danica at ngumiti ng may kumpiyansa kay Lucas. Binanggit ni Danica ang mga huling paalala sa checklist bago magsimula ang flight. Alam niyang hindi lang ang teknikal na aspeto ng paglipad ang susubukin, pati ang emosyon at katatagan, kakayahan niyang magdesisyon sa gitna ng mga pressure. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang mga instruments, fuel level, altitude indicator, heading at engine temperature. Nasa kanyang mga kamay ang buhay ng buong flight.
Bawat desisyon, bawat galaw ng mga kamay sa mga controls, may mga consequences. Habang tumataas ang eroplano, nakaramdam siya ng pag-angat, hindi lang sa ere, kundi pati na rin sa kanyang self-confidence. Hindi na siya natatakot di tulad noon. Hindi na siya masyadong kinakabahan. Ang bawat galaw ay sinabayan ng tiwala sa sarili, isang tiwalang matagal niyang hinanap. Itinutok mo ba yung radar? Ang tanong ni Captain Lucas. Yes, Captain. Nakikita ko na ang wind speed, nasa 120 knots. And I'm adjusting the heading. Straight heading, 300 degrees. Sa bawat desisyon, susuriin ni Lucas ang bawat galaw ni Danica. Isa itong pagsubok, hindi lang sa kanyang kakayahan sa technical flying, kundi pati na rin sa pagdedesisyon sa mga kritikal na sitwasyon. Sa isang flight test, karaniwan nang itinetest ang ability ng isang piloto sa mga emergency scenarios tulad ng engine failure, navigation errors, at low visibility conditions. Si Lucas biglang nagsalita ng seryoso. Danica, mag-set tayo ng emergency scenario. Sabihin mong nag-fail ang engine, ano ang gagawin mo? Si Danica mabilis na nag-check sa mga panel. Kahit anong panic ay hindi mababakas sa kanya. Saka siya sumagot ng, Okay, Captain. First, I will turn to a safe heading at mag-a-attempt ako ng glide. I'll pitch for the best glide speed, which is 80 knots. Isa sa mga pangunahing skills na sinisiyasat sa flight test ay ang engine out procedure, ang kakayahan ng piloto na makapagsagawa ng malinis na landing kahit mawala ng power ang eroplano. Habang ginagawa ni Danica ang mga hakbang na ito, patuloy na tinitingnan ni Lucas ang kanyang galaw at reaksyon. Hindi lang ang technical accuracy ang mahalaga, kundi pati na rin ang calmness sa mga critical moments. Nagkomento si Lucas matapos ang kanilang landing. Good job, Danica. Okay ang response mo. Magandang timing. Let's proceed to the approach phase. Thanks, Captain. I can feel it now. Everything is falling into place. Habang nagkakaroon sila ng approach sa landing, si Danica ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mga instruments. Minamanipula ang throttles, flaps at landing gears. At itinutune ang komunikasyon sa air traffic control. Alam niya na kahit na ang simpleng pagbabago sa hangin o pagbabago sa pressure sa cockpit ay may malaking epekto sa landing. Hindi ito isang simpleng maneuver. May mga factors na kailangang i-consider tulad ng crosswinds, approach angle, at landing distance. Napahanga si Lucas matapos ang landing. Perfect landing, Danica. Very smooth. Nakita ko na, gumanda na ang mga techniques mo at nabawasan na rin ang pagiging kabado mo. Thank you so much, Captain. I've been practicing for this day, but I know this is just the beginning, sabi ni Danica. Para kay Danica, ang huling test na ito ay hindi lang para sa kanya bilang trainee, kundi para sa kanya bilang isang piloto na handa nang mag-take off at tumulong sa lahat ng mga magiging pasahero. Sa bawat pag-angat ng eroplano, kasabay din ang pag-angat ni Danica sa kanyang mga pangarap. Sa bawat turn at maneuver na ginagawa niya, ipinapakita niya na hindi lang siya handang magpalipad ng eroplano, kundi handa na rin siyang magpalipad ng kanyang buhay sa mga bagong horizons. Pagkatapos ng matagumpay na final test, nagkita muli sina Lucas at Danica sa isang bench malapit sa runway. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng airport at ihip ng hangin ang saksi sa gabing iyon. Unang nagsalita si Lucas. Mahina ang kanyang tinig at tila nagpapalakas ng loob. Alam mo, Danica, proud na proud ako sa iyo. Hindi lang dahil pumasa ka, kundi dahil
Pinili mong ipaglaban ang pangarap mo. Salamat, Lucas. Actually, ikaw naman talaga yung idol ko. Una pa man. Salamat dahil sa'yo lumakas ang loob ko. Dahan-dahang kinuha ni Lucas ang mga kamay ni Danica. Danica, wala pa ring nagbago. Ikaw pa rin. Si Danica naramdaman niyang gusto na niyang umiyak. Labis niyang ikinatuwa ang sinabi ni Lucas. Kaya naman, siya ay sumagot ng, ikaw rin. Ikaw pa rin, Lucas. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, naroon ang dalawang pusong minsang naghiwalay, ngunit ngayon parehong handang muling umibig. Sa unang pagkakataon muli matapos ng matagal na panahon, naglapat ang kanilang mga palad at ang kanilang mga puso. Mabilis na dumating ang araw ng graduation. Naka-formal uniform si Danica. Nasa isang maaliwalas na hangar na pinalamutian ng mga watawat at banner ng aviation school na may nakasulat na Flight Class 217, Soaring Beyond Limits. Maaliwalas ang langit at ang huni ng eroplano mula sa malayo ang nagsisilbing background music ng okasyon. Isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng bagong graduate ng flight school. Isa roon si Danica, tuwid ang tindig pero mabilis ang tibok ng puso. Flight Cadet Danica Samonte, you may now receive your wings. Tumindig si Danica. Bitbit niya ang sakripisyo ng mga nakaraang taon. Ang mga gabing halos hindi na siya natutulog, ang pressure ng mga simulation, at ang huling test na halos naging dahilan para sumuko siya. Pero hindi, dahil pinili niyang lumaban. Tinanggap ni Danica ang pilot wings. May bahagyang luha sa kanyang mga mata. Sa likod ng crowd, naroon si Lucas. Tahimik, suot pa rin ang uniforme niya. Hindi siya lumapit, hindi siya umeksena, pero ramdamang suporta sa bawat tingin niya kay Danica. Alam niyang ang araw ni ito ay kay Danica. Isang araw na para sa babaeng hanggang ngayon ay mahal niya. Si Danica ay bumaba mula sa stage. Sinalubong siya ni Lucas at sa wakas, iniabot ang bulaklak. Congratulations, Captain Danica. Salamat, Captain Lucas. Walang grand gesture, walang fireworks, pero sa mata nilang dalawa, naroon ang respeto, ang pagmamalaki at ang pangakong sa mga susunod na lipad, hindi na sila mag-isa. Ngayon, unang beses na na-assign sina Danica at Lucas bilang co-captain sa isang international flight, Manila to Tokyo. Si Lucas nakaayos ang kanyang headset, composed at excited. Ready ka na ba, co-captain Danica? Si Danica nakatingin sa runway, mingiti sa labi. Always ready, Captain Lucas. Pero, i-admit ko ha, may konting kaba pa rin. Lumingon si Captain Lucas sa kanya. Natural lang yan, pero tingnan mo kung nasan ka na ngayon. You've earned this. Habang papalipad ang eroplano, isang medical emergency ang inireport mula sa cabin. May isang pasaherong inaatake sa puso. Nagulo ang routine nila. Si Lucas ang humawak ng controls habang si Danica ang nag-coordinate sa air traffic control para sa emergency landing. Mayday, Mayday. This is RPC-132 bounding for Tokyo. We are requesting immediate diversion to nearest airport. Medical emergency on board. Makikita ang galing ni Danica at Lucas sa crisis management. Si Lucas ang steady sa pagpapalipad ng eroplano. Si Danica ang tumitingin sa cabin. Naituwid nila ng maayos ang landing at ang pasahero ay naisalba. Pagkatapos ng flight, habang nasa loob na sila ng crew lounge, walang ibang tao. Si Lucas ay nakaupo, nakatingin sa kamay ni Danica habang hawak-hawak ito.
Danica, alam mo kung anong na-realize ko ngayong flight? Lumingon si Danica sa kanya at nagbiro ito ng, "Oo naman, na mas magaling ako sa'yo." Natawa si Lucas pero nagseryoso ulit na kapag kasama kita, kaya ko kahit ano. At kung kaya nating harapin yung ganitong flight, baka kaya rin nating harapin ang mga susunod pa. Together. Dahan-dahan, inilabas ni Lucas ang maliit na kahon mula sa kanyang flight bag. May halong kaba at saya si Lucas habang sinasabi ang mga katagang, "Co-Captain Danica, will you fly through life with me?" Napaiyak si Danica. Tumawa, saka tumango. "Yes, Captain, I'm ready for the flight of a lifetime with you." 6 na buwan matapos ang proposal sa crew lounge, muling magkasabay sina Danica at Lucas. Pero ngayon, hindi na sa cockpit, kundi sa harapan ng Diyos para ikasal sila. Simple lang ang kasal. Walang engranding gown, walang engranding entourage, pero bawat detalye, mula sa papel nilang may pakpak hanggang sa sinumpaang panata, ay kwento ng 2 taong lumipad, lumaban at nagtagpo muli. Si Lucas nakasuot ng puting barong na may pilot stripe sa sleeves. Huminga siya ng malalim habang palapit si Danica. Sa bawat hakbang ni Danica, bakas ang tibok ng pusong matagal ding ikinulong sa takot, pero ngayon malaya nang lumilipad muli, dahil sa pag-ibig. Si Danica ngayon ay nakasuot ng isang minimalist white dress na may aviation pin sa gilid ng veil. Hawak-hawak ang bulaklak na may mini toy airplane. Nang magtagpo sila sa harap, agad na sinabi ni Lucas na, "Napakaganda mo ngayon." Agad na nagsimula ang kanilang wedding. Si Lucas, nakangiti, nanginginig ang boses. "Danica, simula ngayon, ikaw na ang tahanan ko. Hindi lang sa himpapawid, kundi sa bawat bukas." Tumugon si Danica, naiiyak pero matatag. "Sa bawat tipad mo, ako ang magiging kalmadong boses mo. Sa bawat turbulence, hawak ko ang kamay mo. Kasama mo ako habang buhay." At sa harap ng kanilang pamilya, kaibigan at mga kapwa-piloto, isinumpa nilang sabay silang lilipad hindi lang sa mga ulap, kundi sa mga pagsubok ng buhay. Mula sa training, sa unang flight, hanggang sa crew lounge na naging saksi ng pagmamahalan, ngayon isa na silang team, Mr. and Mrs. Reyes, Mr. and Mrs. Pilots. Handang harapin ang bawat flight plan ng buhay, magkasama. Hello, K-Loves! Kamusta kayo? Nagustuhan niyo ba ang story ni Danica at Lucas? Ako parang gusto ko na ring maging piloto. Kayo, ano ang mga pangarap niyong natupad together with your loved ones? Pwede ninyong i-share sa ating comment section para nang sa ganun ay mabasa natin sa mga susunod na kwento. Patuloy lang po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong love stories na mapapakinggan na magpapasaya ng ating mga puso. At kung may mga pilots po na nakikinig o nakapakinig, saludo po kami sa inyo, sa inyong katyagaan. At sa lahat ng inyong mga sakripisyo, maihatid lamang ang mga pasahero ng ligtas. Lagi po kayong mag-iingat. At dito po, lagi sa K-Love Stories, kay sarap umibig at kay sarap ding makinig.